Hi guys, quick video lang. Kapi-pick up ko pa lang ng barel sa dealer ko, no? Kilala ni Charles yung dealer ko eh. Dealer is pag umorder ka online, doon i-deliver sa dealer, tapos sa dealer ka magba-background check or mag-fill up ng paperworks. Mabilis lang naman yung form, mag-abide ka, and then uwi ka na. Ganun lang kabilis. So last month, nung namasyal kami ni Charles doon sa Collector's Firearms, nakahawak ako ng Carcano carbine, and sabi ko, maganda idagdag sa collection ko. Kaya bumili ako last time, di ba? And ito yung nakuha ko. Bili ko dito 159. Sabi ko, aba, maganda, okay. Sige, bili pa ako ng isa. Gusto ko kasi at least dalawa yung two of the same kind. Para kung may mangyari sa isa, pwede meron pa ako isa. Okay, so sabi ko maganda. Kaya umorder ulit ako ngayong August 9, ang tagal-tagal na nga i-deliver eh. Kahapon lang to na-deliver. Ito pa yung natanggap ko. Kita nyo naman, ang sama, na-disappoint ako. Unang-una, wala siyang bayonet. Okay? Tapos pangalawa, yung likod, may malaking crack. Ay, nalaki ng crack, oh. Laki ng crack. Tapos wala pang butt plate. Ha? Walang butt plate. Tapos dito, may crack din. Okay? Tapos, wala siyang magazine clip. May kasamang magazine clip to eh. Magazine clip ang tawag doon. Square na metal. Sinusuksok. Pero gumagana naman siya. Ang kinaka-disappoint ko lang kasi yung nagbebenta nito, ang classification niya, grading system niya, B grade daw. B grade? So, I mean, hindi to maka-classify na B grade. Imagine mo, walang butt plate, laki ng crack, may crack. Walang bayonet. At least sana kung may bayonet tsaka butt plate, masaya ako kahit may mga crack yan. Kasi incomplete siya eh. Ang sama-tama talaga ng loob ko kanina. No, may option ako na na huwag siyang tanggapin. Sana hindi ko na lang tinanggap. Kaso okay lang din. Kasi lesson learned, no? Para ma-share ko sa inyo. Yan ang hirap pag bumibili ka online, hindi mo kasi ma-check. Pwede mo siya i-check bago mo i-accept yung transfer. Kaso sabi ko, it's not worth it kung ipaglalaban ko kasi tinignan ko yung description ngayon talaga daw may or may not have bayonet. So, nung binili ko to nung August 9, hindi ko naman in-screenshot yung description. So, yeah, magme-message ako sa seller, sa Royal Tiger Imports. Tingnan natin ang response nila, no? Kung i-correct nila to. Ang sama kasi, no? Sana man lang kung kompleto, may bayonet at may butt plate. Kahit may crack pa yan, pwede ko ayusin. Kaso kasi, pag bibilin mo yun separately, mas mahal, mas lalo ka mapapamahal. Akala ko kini-clearance na nila to. Kaya mura. No? Imagine mo $20 lang ang diferensya tapos ganitong itsura. 139. Ito 159. Kala ko naman at least kahawig nito yung makukuha ko. Ayun, kompleto. Sama ng binigay nila. Tignan natin yung magiging sagot ng Royal Tiger Imports. Dami nang ang crack tapos kulang-kulang pa yung pyesa. Para sa akin, yung grading, alam ko may kanya-kanyang grading system, kada kumpanya, pero mukhang parts gun na to Dapat parts gun na to. Hindi siya B grade, no? Wala, hindi siya B grade. Mukha siyang parts gun No? Nakaka-disappoint lang. No? So, siguro ito na huli kong purchase dito sa Royal Tiger Imports. Pag hindi nila inayos to. Sama, walang butt plate. Yun ang kinasasama ng loob ko talaga. Yung butt plate at saka yung bayonet. Yung mga cracks, okay lang yan. Pwede kayo i-repair. No? Gumagana naman siya. Yan, gumagana naman siya. Kaso nga lang, sama. Kulang-kulang. Kulang-kulang. Ay, nako. Sabi ko nga kanina sa dealer ko, well, sometimes you win, sometimes you lose. Every day is not Christmas. Kaya medyo dito, hindi ako naka-jackpot dito. Ang sama. Nabawian ako dito. Mga previous purchases ko, jackpot Pero ito, sama. Hindi ko talaga gusto. Ang sama ng condition na binigay sa akin, basura. Basura, Yung kahoy pwede yan ma-repair Kaso nga pag missing piece, pag binili mo sa eBay, nako,
mamahal pa naman kaysa ganito. Kala ko naman hawig sa ganito kahit may konting damage. At least kompleto. Ayan yung butt plate. Meron pa itong magazine. Ito yung ano nyo, bayonet. Ay nako, talaga naman. Hindi lahat ng araw Pasko. Dito, nadali nila ako. Sama ng binigay sa akin na rifle. Gumagana naman to. Siguro, kompleto naman yung bolt tsaka yung Kaso ang sama yung kulang siya sa ibang parts Yun ang hindi ko gusto. Anyway. So, yan, sinishare ko lang yung journey ko sa firearms, lalo na pagko-collect ng mga antique or surplus firearms. Minsan talaga may sablay. Ito yung pagkakataon ng sablay. Pati dito, luwag ang sama. Anyway, hopefully makabawi ako sa mga susunod kong purchase kung bibili pa ako sa kanila. That's it guys, thanks for watching. Bye.